Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang dalaga na nga ang pinakita na naghihigapos sa pagtakbo, at hinahanap ng mga kawal na ito. Natigilan naman ang grupo ng mapadpad na sila sa isang gubat na ayon dito kay Kuya Kawal ay huwag na nilang baybayin dahil kuta nga raw ito ng Demon Lord. Ayun nga raw sa mga sabi-sabi ay ayaw nito sa mga tao at sinumang minalas-malas na napapadpad nga raw sa kanyang teritoryo ay pinagmamalupitan nito. Bagamat na bahala ay nagpatuloy naman sa paghahanap ang mga ito ngunit sa kabilang dako na ng gubat na siya namang sinamantala na nga nitong tumetakas na dalaga. Habang tumatakbo ay nagmumuni-muni naman ito at sorry nga raw kay Natalia, at umalis nga raw siya nang wala man lang paliwanag. Ngunit hanggat nabubuhay nga raw siya ay potsa nahulog ako, at dito na nga nahimatay ang dalaga. Isang umaga, nabalitaan na nga rin ito maging ng bida natin sa isang dyaryo, hanggang sa may maramdaman na nga ito bandang gubat na agad na nga nitong pinuntahan. Dito na nga niya naabutan ang isang walang malay na dalagang napapalibutan ng mga osyoserong monsters, nilapitan at binuhat, at pinagtaka kung tumakas daw ba ito somewhere o sadyang may tumutugis lang talaga dito. Sabay nilapitan na nga ang napansing sundalo. Walang patumpik-tumpik na inatake na nga siya ng sundalo at dito na nga mas lumakas ang kutob niya nang makita ang insignia ng personal guards mismo ng royal family ng Neres Kingdom. Lumutang na nga rin ang mga kasamahan nito at ibigay nga raw nito sa kanila ang nasabing dalaga, dahil isa itong wanted na kriminal ng kanilang bansa. Promise pag ibigay mo siya sa amin ng matiwasay ay wala na rin sayong mga away ngunit kung ikaw ay magpasaway nako promise ikaw ay patay ika na nga ng kawal na nagsasayang ng laway. Lakas mambanta ang mukhang mga bansat na bata, ika na nga ng bida natin sabay sugod na nga ni Boy Sundalo sa likod na rekta bagsak sa isang tisod. Kung ang bida nga raw natin ang tatanungin ay syempre chicks na ang papanigan niya. Sabay-sabay-sabay na nga siyang nilusob ng mga ito ngunit muli ay nagsidapaan lang ng gamitan ng ice magic nitong pakul nating bida. Dito na nga nakita ng isa sa mga kawal ang kanyang black and white na buhok at tinanong kung siya raw ba ang tunay na Demon Lord na naninirahan sa gubat na ito. Anong tunay-tunay? Di lang sa tunay, ako ang Great Demon Lord ika na nga nito sabay nagcast ng spell na tila nag-hypnotize sa mga sundalo, kung saan ang tanging maaalala nila ay ang nagpunta sila sa gubat ngunit wala na nga raw ang babae at maaaring nadalay na nga raw ng halimaw sa gubat kaya uuwi na lamang sila at iyon ang ire-report sa mga ito. Okay very good o siya alis na kayo ika na nga ng nakangising Demon Lord sa mga ito. Todo asikaso na nga si kuya mo kay ate ganda at pinagtataka kung talaga bang kriminal itong si ate na wanted sa buong bansa. Kalaunan ay nagising na nga ito at dito nagkausap na ang dalawa. Ayon naman kay ate ay naligaw nga raw siya sa gubat hanggang sa may makita nga raw siyang isang mansyon mula sa kalayuan at sinubukan niya man raw lumapit ay hinimitay na siya ika na nga nito. Bigla na nga nawala ngiti nito nang basahin na ng bida natin ang sinasaad sa dyaryo na wanted nga raw itong si Charlotte Evans na fiancé ng pangalawang prinsipe, ngunit mariing tinanggi ito ng dalaga. Nagulat naman ito nang paniwalaan siya ng bida natin na ayon nga dito sa Demon Lord ay nakikita nga raw niya kung nagsisinungaling ang tao sa mga mata nito. Naluha na nga ito nang idagdag pa nito na wala nga raw siyang nakikitang nikatiting na kasinungalingan sa mga mata nito. Nalubos pinag-alala naman nga ng bida natin at kung may masakit daw ba dito't bigla na lang umiyak. Ikaw lang bukod tangi ang pinakaunang naniwala sa akin ika na nga ng dalaga sa bida nating nag-aalala. O siya, maiba na nga tayo, kwento mo na lang sakin kung papaano at ano talaga ang nangyari ika na nga ng bida natin. Ayon naman kay ate ay sadyang mabilis nga raw ang mga kaganapan sabay pa flashback na nga ng mga nangyari. Sa isang pangsosyalang piging nga raw siya noon nang bigla na nga lang raw siyang pinatawag ng prinsipe na kanyang fiancé at may announcement nga raw ito. Habang siya ay papalapit sa prinsipe ay kung ano-ano na nga ang mga haka-haka ng mga bisit at kesyo anak nga raw ng mistress at ngayon lang raw nila nakita't mga mema lang, hanggang sa magulat na nga lang siya nang sabihin ng prinsipe na tapos na nga raw ang maliligayang araw niya dahil bistado na nga raw siya sa mga masamang gawain niya, at dito hinatulan ng treason ng kanyang fiancé na si Prinsipe Cecil. Ni isa raw ay wala man lang kamwestiyon sa desisyon ng nasabing prinsipe at pati kanilang engagement ay tinapos na nga rin ito. At gigil na pinatapon nga raw siya sa kulungan.
Wala nga raw siyang nagawa bagamat wala naman daw siyang nagawang ni anumang kasalanan habang sa isip-isip naman nitong bida natin ay nagets agad ang sitwasyon at dalawa nga lang raw ang naiisip niyang dahilan sa mga nangyayari. Either ayaw nga raw pakasalan ng prinsipe itong si Charlotte o marahil ay may third party nga raw ang lalaki. Humingi naman ng tawad si Charlotte at naabala pa nga raw niya ang ating bida sa kanyang walang kwentang kwento sabay nagpasalamat na rin sa naging tulong nito sa kanya. Nagpaalam na nga rin ito na aalis na at baka madamay pa nga raw ito, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalaga ng tanungin nito ng ating bida kung marunong raw ba ito maglinis at medyo makalat nga raw ang kanyang bahay. Medyo naman ang sagot ni ate mo na kinatuwa na nga ng lalaki at simula nga raw ngayon ay employed na ito sa kanya bilang live-in maid, na siya na nga raw bahala sa mga gawaing bahay. Of course may sweldo nga raw ito sa kanya kasabay na pagkain with snacks, at wala na nga raw dapat pang alalahanin ang dalaga. Teka lang naman, di mo ba narinig kwento ko, wanted nga ako baka nga ipatulfo pa ako, ika na nga nang nag-aalalang si Charlotte na siya nang nagpaisip din sa Demon Lord. Kaya nga raw siya nasa kalaliman ng gubat ay para malayo nga raw siya sa mga tao at ang pagpapatira dito kay Charlotte ay salungat sa kanyang nais na buhay. Ayun na nga sa ating bida ay maging siya ay tinraidor na rin daw dati at dito na nga rin nagpakilala na si Alan Crawford. 3 years ago nga raw ay naimbitahan siya sa isang grupo para mag-adventure ngunit malaman-laman niya ay ginamit nga lang raw siya ng mga ito para e-break ang seal ng isang templo na puno ng kayamanan hanggang sa iwanan na nga lang raw siya ng mga ito sa mga halimaw. Nagulat naman si Allen nang makita ang lubos pagiging inosente nitong si Charlotte na walang tanong-tanong na naniwala agad sa kanyang kwento. Kaya nga raw alam niya ang pakiramdam ng tinraidor kaya naman di niya nga raw hahayaan na lamang itong si Charlotte sa oras ng kanyang pangangailangan. Lubos na pasasalamat naman ang pinabatid ng dalaga ngunit ayaw niya nga raw na madamay pa ito kaya mariing tinanggihan ang offer ng ating bida. Abat ayaw talaga paawat ni kuya mo at naglagay na nga ng sumpa sa sarili niya, at hindi niya nga raw tatanggalin hanggat di ni Charlotte tinatanggap ang kanyang offer. Sa loob nga raw ng 3 minuto at wala pa ring sagot itong si Charlotte ay mamamatay nga raw siya. Nalubos kinabahala na nga ng bina-blackmail na dalaga, hahaha. Ano te? Hahayaan mo lang ba ang isang inosenteng lalaki na mamatay sa harap mo panggagatong pa nga nito? Te pakibilisan di na kumakahinga o, muling pagkulit nga nitong si Allen hanggang sa kalaunan ay pumayag na nga lang ang no choice sa no choice na dalaga. Siyang tunay nga ay naging kasambahay niya na ito. At lubos pinuri ni Allen ang pagkakalinis nito sa bahay niya, at di nga raw siya makapaniwala na marunong maglinis ang isang maharlika. Sa isip-isip naman ng bida natin ay napaisip ito sa gaspang raw ng kamay nitong si Charlotte nang mahawakan niya nga raw ang kamay nito at dito napagtanto na maaaring inalila lang ito sa kabila ng pagiging maharlika nito. Nagtaka naman itong si Charlotte at tila di naman daw kailangan ng katulong nitong si Allen at may magic naman daw ito. Na binara naman nga agad ng ating bida na lubos na ngangailangan daw siya ng isang kasambahay at ang alam niya nga lang raw ay maging tambay. Di mo dapat yan ika-proud pero sige na nga, ano next na gagawin ko po ika na nga ng dalaga. Wala na, ikaw na muna bahala, magbasa ka, magsyeste ka muna, pahinga ka muna na pinagtaka na nga ng dalaga at papabayaan lang daw ba siya nito. Di mo ba naisip na maaari akong magnakaw dagdag pa nga nito? Wala naman daw yun kaso tsaka katatapos nga lang raw niya mag-shopping kaya wala na raw siya cash ika na nga ng bida natin. Dumiretso na nga ito sa library at magtatrabaho nga lang daw muna siya, at dito pat awa-tawa at may mga babanatan daw muna siyang research papers ukol sa magic na pinadala sa kanya. Kung saan hinahanapan nga raw niya ng mga mali na nagbigay sa kanya ng palayaw na Red Pen Devil at lubos na kinatatakutan ng mga researchers. Di na nga nito namalayan ang oras kaya naman tumayo na't bubuksan ng araw niya ilaw, sa gulat nga nito paglingon ay nakita si Charlotte sa sahig na tila may binibilang, na ayon sa dalaga ay sinsabi nga raw ni Allen ay pwede niya gawin ang anumang gusto niya ay binilang nga raw niya ang bawat guhit ng mga kahoy sa sahig na lubos kinabahala na nga ng bida natin at sinong matinong tao raw ang magbibilang ng kung anumang binibilang nito Sus Mariesep Marimar. Dito na nga niya tinanong si Charlotte kung may hobbies daw ba ito. Wala naman sagot ng dalaga at pag may free time nga raw siya dati ay kung hindi paglilinis ay nagtitiklop daw siya ng mga damit at iba pa. Buisit ang lupit naman ng life mo tinalo mo pa si Princess Sarah at Sedi. Siguro naman kahit papaano may magaganda ka rin ala-ala dati ika na nga ng ating bida, kwento naman ni ate na may kapatid nga raw siyang nagngangalang Natalia na binigyan siya ng isang prutas dati na pabulok na, pero happy parent daw siya dahil minsan lang daw siya mabigyan ng prutas.
Na mas kinabwisit pa nga ni Allen sa loob-loob niya at di kinakaya ang life ni ate mo. Siya nga raw na pasaway, ay kahit papaano ay may magagandang alaala ngunit nahiya sa madramang buhay ni ate girl, na sa lupit ng buhay ay hindi alam kung ano ang salitang hobby. Kaya naman dito nag-uumapoy na nagka-ideya itong si kuya mo na bigyan nga raw ng crush course itong si Charlotte ng lahat ng naughty things sa mundo. Noong gabing ding iyon ay umalis at bumalik itong si Allen ng may daladala ng kung ano-ano, at kagaya nga raw ng pangako niya ay bibigyan niya ng crush course itong si Charlotte ng lahat ng naughty things sa mundo. Ano raw ba itong naughty things na ito? Ika naman ng dalaga. Pagbibida naman ng bida natin ay joy and pleasure nga raw ang ibig niyang sabihin, ngunit di lang basta naughty. Yung naughty na makasalanan dagdag pa nga nitong si Allen na kinablush na nga ni ate. Napakatotoo at inosente mong tao na bibihira na sa panahon ngayon, kaya sigurado akong nisumagot sa pamilya ng Duque ay di mo magawa ika na nga ni Allen dito. Ayon naman kay Charlotte ay mababait naman daw kasi ito sa kanya na sa isip-isip na naman ng bida natin ay astang alila talaga ang mga sagutan ni ate mo. Dito na nga mas nanggigil itong si Allen na experience sa dalaga ang sarap. Sarap na hahanap-hanapin ito hanggang sa mawala ito sa sarili. Teka, di tayo pwede gumawa ng bad ika naman ni Charlotte. Don't worry baby girl ika naman ni Allen at wala nga raw silang gagawing illegal baka madamay pa channel ng ating idol recap Candy todo effort pa naman. Okay sige, ano ba kasi ang sinasabi mo? Dito na nga ibinide ni Allen ang sandamakmak na cake, candy, alak at iba pa, na lubos pinagtaka na nga ng dalaga. Ito nga raw ang dinner nila ngayon at ang unang naughty thing na alay niya dito kay Charlotte, na bahala naman nga ang dalaga at masama nga raw ito sa diet nila, na in-expect na nga ni Allen na sasabihin ng dalaga, na siya rin daw talagang dahilan niya dahil sure daw siya na hindi ito nakakakain ng maayos noong nasa palasyo pa ito. Napakitang tao lang ang pagiging pamilya niya pero turing sa kanya ay katulong naman. Lubos tumatanggi at nahihiya naman nga itong si Charlotte maging tignan man lang ang cake hanggang sa muli na naman nga itong pasaringan ni Allen na papaano naman daw mararamdaman ng baker na pinaghirapang e-bake ang cake na yun. Tsaka sino daw ba boss niya ngayon? Di ba siya? Kaya wala naman na nga nagawa ang mahinhinating dalaga kundi tikman ang cake na alay ng ating binata. Humirit na naman nga si ate Charlotte at tira na nga lang ni Allen ang kakainin niya, at dito nagulat nang sabihin ng ating bida na sa kanya lahat ng nasa kanyang harap. Hala, ba't mo naman ginestusan lahat ng ito na lubos pinag-alala na nga ni Charlotte? O bakit, gusto ko lang naman happy ka may masama ba doon ika na nga ni Allen, na lubos nagpa-blush na nga kay Charlotte. Kalaunan ay tinikman na nga nito ang cake at sabay sa kanyang paglunok ay siya namang pagbuhos ng kanyang mga luha, at sa tanan nga raw ng buhay niya ay ngayon lang may gumawa nito para sa kanya lalo't lalo na mabait sa kanya, pinagdudahan pa nga nito kung may karapatan daw ba talaga siya na maging masaya. Lubos na antig naman nga damdamin ng ating bida at wala pa nga raw ito sa talagang happiness na nararapat para sa kanya, at nagsisimula pa nga lang raw sila. Gaya nga ng sabi ko ay ituturo ko sa iyo lahat ng kaligayahan sa mundong ito, at humanda ka dahil di kita papakitaan ng awa umiyak ka man, huwahahaha. Nakapagdesisyon na ako, bubusugin kita at iikot sa buong mundo. Ipapadama ko sa iyo lahat ng masasaya at magagandang bagay sa mundo hanggang sa magsawa ka, hanggang sa masabi mo mismo sa sarili mo na ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Bakit ba ang nice-nice mo sa akin Kuya Allen ika na nga ni Charlotte? Di ko din alam, basta sisiguraduhin ko na gagawin ko lahat basta't kasama kita. Pero wala akong maibibigay na kapalit sa iyo ribat na naman nga ni ate mo. Ay sus wala ako pake basta isipin mo na lang na napipilitan ka dahil pinilit kita, na kinatawa na nga ni Charlotte. Niyaya na nga lang ni Charlotte si Allen na samahan siyang kumain na sa una ay tinanggihan pa ng binata ngunit wa-epek sa mga pangmalakasang maamong mata ni ate Charlotte so ayon, nagsubuan na ang sweet naman sana all na naman na hype yan, hahaha. Pa-like at subscribe na lang lods ng Ma'am Bacon man lang ako ng kilig, hahaha, salamat po.